Kami po ay kabilang sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, buong pamilya po. At kami po hindi basta-basta Katoliko dahil kami po ay kung sinasabi walang absent sa pagka pupunta sa simbahan, walang absent. At tsaka nalibot na namin yung lahat ng mga kinikilalang simbahan, mga Quiapo. At sa panahon po ng mga selebrasyon, nandiyan din kami. Talagang deboto po kayo na Katoliko? Mas malalim pa po do'n dahil bukod sa pagiging deboteng Katoliko, may samahan po kaming kinahaniban na kung tawagin po, misyon. Misyon po 'yun para sa kaligtasan, pero ang pinaka-name lang niya misyon. So, paano po ang mga ginagawa ninyong paglilingkod noon? No'n po kasi ano, bale po nakasuot kami ng puti, parang sakristan po ang mga lalaki at ang mga babae parang damit na yung may puti rin po na may parang sinturon na kulay blue. Iba-iba pong lugar, pinadadala kami sa, parteng Bisaya, parteng Bicol, 'yan po nalibot na namin 'yan, Mindoro, Bicol po, yang mga Burawin, Leyte na 'yan, Samar, Allen, mga gano'n po. Do'n po kami nagse-share ng pananampalataya namin, tapos naggagamot. Nag Do'n po yung mayro'n pong sumasanib sa mga ginagamit namin na miyembro. Iba-iba po, merong Diyos Ama, may Diyos Anak, merong Birhen Maria. Lahat po klase ng santo sumanib na, according po dun sa pangangailangan. Iglesia ni Cristo kasi, may eagerness po, Ugali ko pa naman nung panahon na yun makipagdebate. Tapos 'pag may mga tanong ako na hindi nasagot, hahanapin ko pa yung iba hanggang sa may kasama pa sila na, lalong ma-enhance po yung so, yung kaalaman. mga kapatid Oo, po natin sa Iglesia ni Cristo noon, opo. tinatiyaga kayo na kumbaga imbitahan, Tinatiyaga po, anyayahan po? opo. Tumatanggi pa rin ako hanggang sa po may isa silang kasama na hindi rin iba sa'kin, naging classmate ko ata o kabayan yung kakalye, na niyaya ko, "Pagbigyan mo ko. Kung ayaw mo, 'di 'wag. Kung wala ka naman natutunan, 'di nasa sa'yo 'yan. Ang pasya ikaw. 'Di ka namin pinipilit." Gano'n po ang Opo. pagkakasabi sa'kin, eh. Sa kaisipan ko naman, hindi naman pala ako pipilitin, 'di pupunta ako. Pumunta po ako. Ngayon na eksakto po na yung aral na binabanggit dun, yung tungkol po sa tunay na Diyos na matagal ko nang hinahanap. Kasi po yung mga base sa karanasan ko nung mga panahon na yun, katulad halimbawa po nung nangyaring mga karanasan, may sunog na po, may sunog, kapitbahay malaking sunog. Nakita ko yung mga tao tumatakbo, dala-dala yung Diyos namin. Iba-ibang size, may malalaki, may maliliit. Tapos yung sa amin, sa harap ng altar namin, lahat binaba. Baka daw mabasag. Ang tumanong sa isip ko, bakit gano'n? Diyos dapat, ikaw ang ililigtas, ba't sila ang nililigtas? So, takot masunog yung Diyos nila, parang gano'n iniisip ko. Pero bagamat gano'n na napansin ko, dahil wala pang tuluyang nagpapaliwanag sa'kin, kasi kailangan po talaga sa tao yung dumaan sa matinding pag-aaral at matanong, bakit gano'n? Maunawaan mo sa pamamagitan ng gano'n na yun pala yung tama. Kasi kung nakita mo lang, through your eyes and your ear, wala ka naman na tanong, wala ka naliwanagan, hindi mo rin maunawaan, Nandun ka pa rin sa dating maling kaisipan. Leksyon na Naunawaan itinuro ko sa po inyo. talaga na ang Diyos ay iisa at yun po ang sinasabi ng ating Panginoon na makilala mo siya na iisang Diyos na tunay at yun ang tunay na kaligtasan 'pag nakilala mo siya. So dun na po ako kumatig dun sa ano na yun, hanggang sinunod-sunod. Ako na po yung naghanap, nagtanong po ako kung papaano ba makinig para ano, hindi nila alam, ang balak ko lang usigin at debatehin para 'pag naipit ko, tigilan ako or sila ang tumigil. Hanggang sa dumating po na pagkakataon na ang nakausap ko na po ay ang kapatid na Leopoldo Guevara Nung na sila'y opo, nabubuhay pa, nung opo. sila'y nabubuhay pa po at, naririnig ko siya sa radyo yung boses niya. Sabi ko, "Ay kayo po pala yun." Kasi interesting na ako na kahit papaano parinig na lang ako sa radyo, nakakakuha na ako ng mga aral na comparative na naiko-compare ko. Hanggang dun po, dinedebate ko siya, mahusay, yung pagkakapaliwanag at saka 'pag chineck ko naman, wala naman pong mali, tama talaga at nasusumpungan ko talaga yung mga malalalim na tinatanong ko Ang lang. sinasabi niyong chine-check niyo po Opo, sa Biblia? may kasi ang kaming pong Katoliko may Biblia rin sa bahay, Kung ano yung sinasabi sa'kin, nag-aano po ako, naglilista, chine-check ko. Kasi yun ang naman ang dapat gawin, para malaman mo yung katotohanan, siyasatin mo yung sinasabi sa'yo. Baka yung nagsasabi sa'yo binobola ka lang. Nasumpungan ko na ako palang nagkakamali, tama pala lahat ng sinasabi at walang mali, walang binago, walang dinagdag. Sa tagal-tagal ko na pong, sa terminong pagsimba nun, pagsisimba, hindi ko naramdaman ang Diyos.
Sa isip lang, siya yung Diyos ko, pero yung damdamin, hindi ko nadama. Sa iglesia po, nung ako po yung nagsiserious na magtuloy-tuloy, yung unang pagsamba ko na ako lang, yung walang nagsabi sa akin na sumamba ka, tumulo-pulo ako. Naramdaman ko na may Diyos na tunay dito. Kikilabutan ka, tatayo balahibo mo, iiyak ka. Dahil yung solemne po ng pag-awit at saka yung mga words na lumalabas sa kanilang bibig, para pong apoy na gigising sa damdamin mo na andito yung Diyos, kasama natin ang Diyos. Tapos yung nanalangin na po, na yung panalangin, tunay na panalangin na walang, yung paulit-ulit na parang nakakamada na po yung hindi ganun eh. Yung talagang Tawagin damdamin. pagdarasal. Opo, yung pagdarasal na paulit-ulit sa rosaryo. Doon po, naramdaman ko na tunay nang gagaling sa puso. Tumutulo-pulo ako, hindi ko lang sinasabi sa mga kakilala ko. Aya ko pang aminin eh. Siyempre po, dahil Denial pa kayo. denial pa ako. Nahihiya pa Opo, kayo. nahihiya pa ako dahil ito lang, ganito, parang bumigay ka na agad. Personal ko lang po yun na naramdaman na parang kinurot yung puso ko na sa wakas, itinama na kita. Dito ka dapat. Yun po, naramdaman ko yun na ito na nga, mahal pala ako ng Diyos kasi bagamat nasa mali akong dati, siya pa rin yung hinahanap ko eh. Alam niyang hinahanap ko siya eh.